Sunday ngayon kaya may time mag-jogging. Nakaka-inspire talaga mag-jogging kapag bagong labang mga sapatos no? Hindi ako morning person pero pinilit ko talaga makabangon ng maaga para makapag-jogging. At dahil medyo malayo dito sa bahay ang venue ng ating pagtatakbuhan, ay pinakaisapan ko sa jowa na ipagmaneho ako. Noong una ay umayaw siya dahil may tampo pa yan sa akin pero may magagawa pa ba siya sa bibig ko. Pinilit ko siya magsuot ng running shoes para makitakbo na rin siya kasama ko. Pero sukdulan yata ang pagtatampo. Hinayaan ko na ang importante ay pagmamaneho niya pa rin ako. Kaunting lambing lang naman magiging okay din yan. Paglabas nga namin sa highway, ito ang bumungad sa amin. Akala ko tuloy may transport strike. Sobrang linis na kalsada na walang nakakalat na sasakyan. Medyo hindi lang ako sanay. At nung makarating nga kami dito, tumakbo na kagad kami ni Bunso at ni ate. Medyo nasa hulihan lang si ate at siya yung aming videographer. Bakit nga ba kapag ang tao ay patanda na ay medyo health conscious na? Samantalang nung kabataan days ko ay wala naman akong pakialam basta ako'y kain lang ng kain. Payat lang ako tingnan pero ang bilis ko nang hingalin. At nung mapadpad ako sa lugar na ito ay napaisip ako, kung may ganito lang siguro ako kalawak na lupain at puno ng baka, ay mayaman na siguro ako. Lumaki kasi ako at nagkaisip sa gantong lugar. Sa bundok ako lumaki noon. Kaya kapag nakakakita ako ng gantong lugar ay namimiss ko. Pero nung kabataan ko, ang sabi ko ay gusto kong tumira sa syudad na siyang ipinagkaloob naman sa akin. Pero ngayong naandito na ako ay gusto ko naman bumalik sa bundok. Parang mas gusto ko na lang kasing kasama ang puno at mga ibon. Kaya minsan naguguluhan na rin ng Diyos sa mga tao. Hindi mo malaman kung ano ba talaga ang gusto. Hindi naman na siguro yan parte ng pagtanda ng isang tao. At nung mapagod na nga kami ay nagsiuwian na rin. Dumaan na rin kami palengke para bumili ng pang-ulam. Hanggang lang sa pakiramdam kapag nakakapag-exercise ka. Seafoods is life tayo kaya bumili na rin kami ng oyster. Hindi ko to kinahiligan noon pero nung matikman ko ay nagustuhan ko. At pati yung eldest ko ay favorite na rin ito. Kaya yan nga tig-isa na kami ng sawsawan. Bumili na rin pala kami nitong kakanin. Kasi dapat ay mabitbit akong kape bago kami umalis ng bahay kanina. Pero nakalimutan na. At dahil linggo ay grocery day, dumaan na rin kami sa section na ito dahil gusto kong bilhan ng pang-ipit ng aking eldest. At ewan ko nga ba, sa tuwing napapadaan ako sa section na ito ay nahuhooked ako dito. Or dahil baka may hang-ups ako dito nung kabataan ko. Hindi kasi ako masyado nakakabili ng maraming pang-ipit noon. Kaya naman, ibinuhos ko na lang sa panganay ko. Wala lang, binubusog ko lang ang aking mga mata dyan. At pagkatapos nga, hinanapan ko naman ng brief si Bunso. Hirap na hirap nga ako magtulak. Paano ba naman ay sumakay pa talaga siya? Hindi na rin nga kami nagtagal at umuwi na rin dahil nakakaubos ng pera dyan. Ayan na, at nagpahinga muna ako ng sandali. 5 piso bawat uban na nakukuha nila. O paano? Hanggang dito na lang muna. Muli, ito ang iyong nanay guro. Maraming salamat po sa panunood.